dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang pagpapatalsik kay Arnie Teves. Inihalal daw ng taong bayan ng sinibak na kongresista pero sinurtcut ng Kamara ang proseso sa pagtanggal sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kalokohan! Yan ang komento ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa mga dahilan ng pagpapatalsik kay Arnie Teves Jr. bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng Negros Oriental. Sa sulat na ipinadala ni Alvarez kay Majority Leader Manix Dalipe, ipinarating nito ang kanyang no vote sa rekomendasyong i-expel si Teves. Ayon kay Alvarez, halal ng taong bayan at may mandato si Teves pero pinangunahan daw at shinortcut ang proseso. Gumagawa lang daw ng dahilan ng Kamara kaya dinamay ang ilang Facebook post ng kongresista. Hinintay daw sana ng Kamara na mahatulan si Teves kaugnay ng pagkakadawit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo bago ito tuluyang patalsikin. Hindi na naihabol ang boto ni Alvarez dahil absent siya sa sesyon sa plenaryo noong Miyerkules pero ilalagay ito sa record bilang manifestation ng kanyang boto. Matatandaang 265 ang bumotong pabor na patalsikin si Teves. Walang tumutol at 3 ang nag-abstain. Ang mga miyembro ng Makabayan Bloc na nag-abstain, ikinaalarma ang pagsama ng deklarasyon kay Teves bilang terorista sa mga ikinonsidera sa committee report. Itong anti-terrorism law ay talagang unjustifiable, ay unconstitutional. More so dito sa dito sa APC na ito na wala naman itong kredibilidad talaga na mag-designate ng terrorist. At tingin natin wala ito doon sa code of conduct ng Kongreso. Yung isa pang historic dito para bang kinikilala, nile-legitimize ng House of Representatives yung terror designation. Para bang hindi ba kaya ng House na mag-discern on its own? Maaari pa sana silang bumotong pabor kung hindi kasama ang isyong ito sa mga kinonsidera ng komite. Sa puntong ito, may magagawa pa ba si Teves? Ayon sa House Secretary General, maaari siyang maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema para questionin ng pagpapatalsik sa kanya. Pwede namang makabalik si Teves sa Kamara kung papalaring manalo for re-election sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.